Good evening, kadagit tinayat nga dumdungig kadet tinalata ka programa. So when you talk about extradition, so basically yan kasi is from the word extradite. Ano mo lang yan eh. Ah, when you take i-extradite mo yung isang tao, so ipapasa mo lang yan, okay? Ililipat mo yung isang tao from one country to another. So in this case ni Saldico, so dahil nga meron siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas and siya ay umalis ng Pilipinas. So simply gusto lang ng ating country na si Saldico ay pauwiin dito sa Pilipinas para panagutin sa kanyang kaso kriminal. Okay, so that is simply the meaning of extradition. So ngayon, ang tanong lang dito is that kailan ba kasi nagkakaroon ng extradition? Okay, kailan ba po pwede? So always ba na kung meron ng tao na at large or wanted dito sa ating country, so automatic ba na yung country natin ay magagawa niya agad dito sa ibang country na mamandato niya yung ibang country, pauwiin mo na yung taong ito kasi meron siyang kasalanan dito sa Pilipinas. So, not always. So, the answer is no. So, dapat bago ito gawin ng isang country like the Philippines, so kahit nasabihin natin na yung taong involved is a citizen of this country, but then again, when you talk about uh, a person who is now residing in another country, syempre, iba yung kanilang batas. Okay, so we cannot have jurisdiction over that person. So, bago natin pwedeng gawin yon, we have to satisfy first this following elements. So, una dyan would be, meron ba tayong extradition treaty? Or in short, meron ba tayong kasunduan with that country? Okay, so meron ba tayong kasunduan with the, for example, kung saan man siya ngayon kasi there are a lot of presumptions na kung saan nandun si dating Congressman Saldico. So hindi naman natin alam. So of course, it is very important that we know where country is he now. Kasi not all countries in the world is under an extradition treaty with our country. So, yun yung problema dyan. Kasi kung wala tayong extradition treaty with that country, so medyo mahirapan tayo na pauwiin siya dito sa Pilipinas. So, pangalawa, merong yung kanyang krimeng kinakaharap ay extraditable offense. Okay, so yun yung pangalawa dyan, extraditable ba? So, in that case, yung kanyang kakaharap na so, I think it's an extraditable offense. Okay, so pangatlo is would not constitute political offense. Kasi kung political offense yan, political prosecution lang yan, hindi siya po pwedeng extradite dito sa ating country. Okay, so in that case, hindi naman natin nakikitaan na it's a form of political, hindi naman it considers political offense yung kanyang, yung accusation against him. And of course, kailangang sumunod yung ating country sa tinatawag nating due process. So in that case, di ba, syempre sa punto na to, uh, he is still considered the, hindi pa naman, I really do not know kung ano nang status ng kanyang kaso, kinasuhan na ba siya sa Sandigan Bayan or not. But then again, dapat pagdating sa kanyang extradition, dapat susundin pa rin yung tinatawag nating due process. So yun na naman yung mga bagay na kailangan sundin pagdating sa kanyang extradition. So kung gusto nyong basahin yung totality of this particular yung procedure, you can always look into Presidential Decree 1069 or yung ating tinatawag na Philippine Extradition Law. Okay, attorney. So, attorney, kadeti tatanga case attorney, awan fight the extradition deal between the Philippines and the Portugal. Attorney, so kasano Yes, to ka mayat lata on the process sa attorney?
Okay, so yun nga yung problema na nakikita natin dito na problema is that, wala kasing kung yun man ay or na si, ah, former congressman, ay nasa, Portugal. Kasi di naman natin sure kung talaga bang nasa Portugal siya, tayo lang naman ang may agam-agam na nandun siya. Okay, so di rin natin alam pero kung siya ay nandun at wala tayong extradition treaty with that country, so ibig sabihin, siyempre wala tayong existing agreement with that country, so hindi automatic na iso-surrender ng country na Portugal si Saldico dito sa Pilipinas kasi wala namang umiiral na kasunduan between our country and that with Portugal. So, yun. So, hindi natin automatic yon. So, of course, ang problema kasi dito, kung hindi automatic yan, kailangan pa na mag-request sa okay ng pa rin ng tinatawag nating diplomatic negotiation with that country para ipaliwanag sa kanila na bakit natin pinapauwi yung isang individual gaya ni Saldico. Okay, so of course, we can always look into other options kasi ito, merong siya kasing touch of international law. So pwede namang tingnan yung angulo ng gamitin ang tinatawag nating Interpol or yung diplomatic request. So there are still other options that they can explore into, okay, para mapauwi siya dito sa Pilipinas. Kaya lang kasi hindi yun nga yung gaya ng binigay natin kanina na impormasyon, yung kanyang pag-uwi dito, basically it would require it would require our country na meron tayong tinatawag na extradition treaty. Okay, so yun naman yung nakikita natin dyan. Kasi alam nyo ma'am, kung wala kasing extradition treaty, pwedeng tatanggi yung country na yon. Okay, pwede niyang i-deny na siya ay pauwiin dito sa Pilipinas, lalo kung wala namang legal na basehan para pauwiin siya rito. Like for example, when we talk about legal basis, meron na siyang kakaharaping kaso. So ang tanong, meron na ba siyang kinaso sa kay dating Congressman Saldico or baka naman ito lang ay isang form of political prosecution. Okay, I mean political persecution kasi wala pa namang pinafile na kaso, but then again, pwedeng i-allege ng kanyang abogado na wala namang kaso or wala namang dahilan para pauwiin siya sa Pilipinas, bakit siya ay pinapauwi rito. So yun yung mga posibleng problema dito kung sakali maisip ng ating bansa na pauwiin siya dito sa Pilipinas. Okay, so there's still many way, attorney, tilaksid man nga kastoy iti Yes. sitwasyon. But no kitkitaan, attorney, at atidog ka din no kwa iti proseso na unlike lang no adda iti extradition treaty. Definitely yes, ma'am. Kasi siyempre pag may extradition treaty, kung ano man yung napagkasundoan doon na kung meron, okay, kinakaharap na kaso yung isang individual at of course nakapaloob sa kanilang agreement, so our country would automatically activate that agreement between our country with that particular country to effect, okay, that extradition agreement. Okay, or treaty. So agad siyang pauwiin. Pero sa kaso na to na wala tayong extradition treaty, so medyo dadaan siya sa ibang proseso na of course it will still be subject to the approval of that particular country. Kasi syempre wala naman tayong napagkasunduan tungkol dito. So basically siyempre yung uunahin niya is to protect also protect also those people who are in that country. And siyempre alam niyo naman with other countries they are very particular with the observation of what we call due process. So yun naman yung nakikita nating problema dito kasi
siyempre hindi naman automatic na iso-surrender nila yung isang individual. Pag-aaralan pa rin yan. So it will take time. Unless if there is extradition treaty, so sa treaty lang sila titingin. Okay, so kung merong agreement yan, o kahit na wala pang formal na kaso na i-file sa isang individual, baka po pwede na siyang pauwiin dito para panagutin. Okay, or sasagot or magbigay kaliwanagan tungkol sa isang legal issue na kinakarap niya dito sa Pilipinas. So ang isa pa nating nakikitang problema diyan, ma'am, is that what if, 'di ba? Kasi pwedeng anggulo ito na what if si dating Congressman Saldico ay ni-renounce na niya yung kanyang citizenship na Filipino at mas pinili niya yung isang pagiging Portuguese. So isa na siyang ganap na Portuguese in that country. So syempre yung Portugal, po-protect niya yung kanyang mga citizens. So of course, that would be again another problem. Kasi syempre kung ang Portugal hindi niya ibibigay agad, so medyo mahirapan yung ating country to get jurisdiction over that particular person to answer that particular legal issue na kinaharap niya dito sa ating country. Kasano ka di nga minukwa nga digiti pagilian na attorney ket agtulag da or maadaan da iti extradition na deal ana iti consider da tapno digito nga dua ket maadaan da iti katulagan na nga kastoy. Okay, so di kami extradition kaslamot lang iti ordinaryo kontrata that we enter into. Siyempre kasi tayo kung we want to, there is actually meeting of the minds between these two countries. Parang kontrata din na regular contract that we enter into as an individual. So pagkakasunduan natin yan, mag-meet tayo halfway, ano bang gusto nating mangyari. So before you're going to sign to that extradition treaty, so ika-consider mo pa yung kung ano bang merong batas sa isang country. So ano bang merong paano ba sila nag-approve ng extradition treaty? Kasi hindi yan automatic. Dito sa ating country, when you talk about treaty stipulations in a particular country, depende pa yan kung anong klaseng treaty yung pinapasukan. So I am not particular kasi medyo matagal na pa sa constitutional laws natin. Pero when you talk about treaty stipulations, merong classification yan. Kasi pwedeng that would only be approved by the president. Okay, pero more of an economic aspect ng ating country yung pinapasukan ng ating presidente, kaya pwedeng siya na lang yung makipag agreement with a particular country. Pero in this case, na extradition ito involving the rights of a particular individual facing a what we call legal issue in our country. So ibang usapan na to. Okay, so ngayon there is still a requirement of concurrence of our yung ating legislative body. So merong concurrence yan. Okay, di ko alam kung if I am not mistaken, parang 2/3 votes prior to the entering of that particular agreement. So medyo mas maproseso kung ang pinag-uusapan ay mga treaty stipulations gaya ng extradition. So mas mahirap yan. Okay, so kaya hindi agad-agad na nakikipag-enter yung ating country, hindi agad. Okay, I mean nakakapag-approve ang ating country to enter into a extradition treaty kasi dadaan pa yan ng legislative body, okay, ng Congress. So kailangan pa ng approval ng Congress prior to that signing of that extradition treaty. Kaya ano rin yan, matrabaho din. So and not all countries would of course every country na papasukan mo ng ganong treaty kailangan dumaan pa sa Kongreso. So pag tingnan mo, maganda namang country yung Portugal. Pero if you look at it, wala pala tayong extradition treaty with that particular country. So ganoon talaga kasi kung pag-uusapan ng treaty, isa-isa mo 'yan. Okay, isang country, gagawa kayo ng extradition treaty.
So with another country, again, another extradition treaty. So ganun po yung proseso. And of course, gaya ng nabanggit ko, ulitin ko, dadaan pa yan ng Congress for their concurrence. Kaya medyo madugo din. Nire-review talaga lahat ng kanyang provision. Kasi at the end of the day, ayaw din ng ating country na to compromise its citizens towards other countries. Gusto natin fair. Okay, anyway, maraming salamat, attorney. Itirati pa ng TED mo, ti oras, kada kami tirating rabi, malaksid attorney, dapat kita kayat mo nga nayon, naririti kayat mo ibagay tibiyang iti publiko. Go ahead po, attorney. Okay, so syempre, itong usapin na to, at least it already bring out yung mga issue ng corruption. So hopefully in the future, magkakaroon talaga ng kaliwanagan ito na hindi lang it will end up into an investigation. Kasi parang lately, nagkakaroon na ng mga recantation of testimonies of witnesses at nakakalungkot yon. Kasi syempre, imagine mo na, di ba, yung umamin sila and then later on babawiin yung kanilang statements. So syempre kung babawiin ang kanilang statements, so hindi yun makakatulong sa pagpapatunay doon sa ginawang krimen ng ating mga akusado. So hopefully sa pag-uwi ni dating Congressman Saldico ay makapagbibigay pa siya ng kaliwanagan dito sa issue ng corruption. Po, attorney. Okay, again, thank you so much, attorney Alrinio Kid Castro, and good evening, sir. Thank you, ma'am. Okay, so rizang mga kabombo niya